Mga kapuso, normal na magkaroon ng tampuhan o alitan sa iyong pamilya. May mga ganitong pagkakataon na kapag pinag-uusapan naman ay naaayos. Pero paano nga ba kung malalim na ang ugat ng alitan? Maayos pa ba o kakalimutan mo ng pamilya mo sila? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Sarah, ang pinakabata sa aming tatlong magkakapatid. Ang kwento ko po ay tungkol sa mga kapatid ko, tungkol po sa pamilya ko, ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko o ng pamilya. Pero sa hindi ko po malaman na kadahilanan, Papa Dudut, ay parang ako yata ang pinakapangit na pangyayari sa buhay nila. Gusto ko na sa kwento ko ay malaman ninyo kung bakit kami naging magulo. Nagsimula po ito nung umuwi ang mga kapatid kong sina Mina at si Beng. Matagal-tagal din silang hindi nagpakita sa amin ni Mama dahil busy sa trabaho sa ibang lugar. Kami na lamang ang magkasama ni Mama sa bahay. Wala na rin po si Papa dahil namatay na ito bago pa ako makapagtapos ng high school. Kaya naman ang mga kapatid kong nakakatanda sa akin ang mga naging breadwinner at maagang nagtrabaho para may pangkain kami at may pang-aral ako sa kolehiyo. Si Mama ay hindi nakapagtatrabaho na dahil noong nasagasaan ito dati ay nahirapan ng igalaw ng maayos ang katawan niya. Naging mahirap ang buhay namin noon, pero dahil sa tulong ng aking mga ate, kahit papaano ay nakabangon kami. Pero ang kapalit naman nito ay ang paglayo nila para makahanap ng trabahong mas malaki ang sahod. Pero ngayon ay uuwi sila dahil sa request na rin ni Mama na magkasama-sama kami sa Pasko. Kaya sobrang excited ako. Gusto ko na silang makita at pangakong paghahandaan ko yon talaga. Kailangan mo ba ng tulong, anak? Mukhang aligaga ka na dyan, Okay lang ma, kaya ko naman. Magpahinga na lang po kayo doon at alam kong napagod kayo kanina na sinamahan akong mamalengke. Nakapagpahinga na ako. Baka mamaya may sumakit na naman sa inyo Makinig na lang kayo ng radyo. Mas lalong sumasakit ang katawan ko kapag walang ginagawa, anak. Alam mo yan. Hayaan mo na akong tulungan ka para naman hindi ako mabagot. Hindi na ma, okay na ako. Ay naku naman, wag nang matigas ang ulo. Hindi ako inutil. Kaya ko pang gumalaw-galaw tingnan mo. Pagluluto lang naman yan. Ma, please po. Sige na Sarah May, huwag ka nang matigas ang ulo dyan ha. Ang dami mo pang gagawin hindi ka pa nga nakapaghiwa ng karning pang minudo. Nahiwa na po. Ito po Hindi naman pang minudo yan masyado malalaki. Hindi ka naman magninilaga yung sibuyas mo, kulang yan ang panggisa. Yung toyo mo sa adobo, patingin nga. Kulang din ito sa toyo at sobra sa suka. Ay naku, maglalasang paksiw yan anak. Itong buko pandan, bakit hindi mo pa ilagay sa ref para lumamig na at para hindi masira? Buko yan anak, tandaan mo. Sige na po. Pwede nyo na akong tulungan. Ang mama talaga Kailangan ko pa talagang isa-isahin ang mga kulang mo para patulungin mo ko. Ay siya, sige. Pakiurong mo naman yung upuan dito at nang makapaghiwa na ako ng karne. Sige po. Akin na yung kutsilyo. Yung manipis natin, ha? Mas matalas yon. Ay, nasa lababo pa po. Hugasan ko na lang ulit at kapit na kapit yung mga natirang gulay doon. Tubig na lang ang ipanghugas mo. Tutal, huhugasan mo rin naman itong karne. Sige po, Mama. Sarah. Yes, Ma?
Hindi ka pa nakakatulog ano? Ha? Kagabi pa kita naririnig sa kwarto mo na nagsusulat at parang kinakausap ang sarili. Ichinek ko lang kasi yung mga dapat bilhin sa palengke para walang malimutan. Tsaka nilista ko na rin yung mga ibang lilinisan sa bahay para pagdating ng mga ate maaliwalas. Yung kwarto nila, Yun po ang inuna kong nilinis ng madaling araw. kaya naman pala todo kalampag dun eh. Kala ko kung may dagang nagpipiko. Ang mama talaga. Oh, sorry na, di kasi ako makatulog kaya nilinis ko na rin. Bawas trabaho na rin para sa ngayon. Iba rin ang excitement mo na makita ang mga ate mo ano? Opo naman. Hindi ko na nga maalala ang mukha nila Ang tagal ko na silang hindi nakikita. Di nga sila nakauwi nung high school graduation ko hanggang college. Sa FB ba hindi mo pa sila nakikita? Di ko mahanap FB nila O sige, kapag andito, tanungin natin ha, para doon na kayo mag-usap-usap. Naku, wag na po, nakakahiya naman. Ano bang nakakahiya? Mga kapatid mo yun. Kasi syempre, ilang taon na rin na di ko sila nakakausap. Kapag tumatawag sila, ikaw lang ang nakakausap. Paano madalas naman nasa school ka noon. Pero nung nakatapos na ako, andito na ako sa bahay nun. Di na ako busy, pero di ko pa rin sila nakakausap. Kasi anak, mahal ang overseas course, hindi ba? Kaya limitado ang oras. Halos mga bilin lang naman ang sinasabi nila sa akin sa pinapadala nilang pera Ay hindi bale, pagdating nila dito, makikipagkwentuhan ako ng matagal sa kanila. Babawi kami sa mga taon na hindi kami nakakapag-usap-usap. Nakakamiss din sila Mabubuo na uli tayo anak. Sana nga, kilala pa nila ako. Pero sa pagdating nila Papa Dudut ay parang hindi nila ako kilala. Naalala ko pa noon kung paano lang nila ako dinaanan nang salubungin ko sila sa gate. Akala ko noon ay dala lang ng hirap sa mga bitbitin nila. Sinubukan ko silang tulungan pero tumanggi naman sila. Minuestra nila sa mga kamay nila na huwag ko silang pakialamanan. Iniisip ko noon na baka pagod lang at gutom kaya naman hinayaan ko muna sila. At noong hapunan na at sinubukan kong makipag-usap pero ganon pa rin ang turing nila. Kumusta naman kayo sa mga trabaho ninyo? Okay naman ma. Ang papayat nyo na. Baka naman napapabayaan nyo na ang mga sarili nyo niyan. Kaya ganyan kayo kapapayat. Wala na kayong mga pisngi Kailangan lang namin maging payat para kumasya sa uniform namin sa trabaho. Iisa lang ang size nun at kailangan pare-parehas kaming balingkinitan. Ganun ba? Sayang naman ang mga katawan nyo noon at mga malulusog nyong pisngi. Bata pa kami noon ma. Huwag nyo nang ibalik. Ito na kami ngayon tanggapin nyo na lang. Ganun ba? Itong si Sarah, tingnan nyo parang walang pinagbago ang katawan. May laman-laman pa rin. Si Mama talaga. Paano hindi magbabago ang katawan? Dito lang naman yan sa bahay, di ba? Walang trabaho. Napapagod din naman ang kapatid nyo. Nag-aayos ng bahay at saka nag-aalaga sa akin. Alam nyo namang hindi na ako halos makagalaw-galaw dito. Sabi naman kasing kumuha na kayo ng kasambahay anak, gastos lang yan. Tsaka mas may tiwala ako sa linis at pag-aalaga ni Sarah. Imbis na makapagtrabaho pa sana siya at makatulong sa gastusin. Para hindi na lang kami lagi ang inaasahan nyo. Mga ate, sinusubukan ko namang maghanap ng trabaho. Pero wala kung sumunod ka na lang kasi sa gusto naming mag-nursing ka,
Eh di sana, nasa abroad ka na ngayon. Sayang lang ang pinagpatapos namin sa'yo sa kurso mong psychology tapos nandito ka lang naman pala sa bahay. Hayaan niyo mga ate. Kapag makatsyempo, hahanap ulit ako. Nagtatanong-tanong na rin kasi ako sa mga kaklase ko nung college kung... Ano ba tong adobo? Bakit ganito ang lasa? Paksiw ba tong kinakain ko? Ang asim! Nasobrahan ko yata ng lagay ng suka kasi... Pati tong karne ng menudo. Matigas-tigas pa oh. Hindi man lang naluto ng maayos. Mukhang may amoy pa tong baboy na nakuha nyo. Naubusan kasi ng gas kanina kaya hindi namin naihabol na mapalambot. Eh di sana microwave mo na lang, Sarah, di ba? Nasira po kasi yung microwave natin, Ate Mina. At di mo naisip na ipaggawa man lang? Ang dami kasing gastusin dito kaya hinuli na namin yung microwave. Eh hindi rin naman namin nagagamit yan dahil masanay kami sa kalan. At wala naman kaming dapat na ipainit ng mabilisan. Hindi naman kami nagmamadali sa pagpapainit eh. Hayaan nyo ate, sa susunod ipapagawa namin. Wag na. Sayang lang, hindi nyo rin naman pala ginagamit. Kung ganyan din naman pala, sana di na lang kami bumili niyan. Pinambili na lang sana namin ang gamit namin. Oh, saan kayo pupunta? Hindi pa kayo tapos kumain ah. Magkakape na lang ako. Busog na ako. Ako wala nang gana sa pagkain. Hindi masarap. Tara sa labas, Beng. Pasama ako bumili ng yosi. At yun na nga ang simula ng pagpapakita nila ng kagaspangan ng ugali sa akin. Nagkakatingin na lamang kami ni Mama at sa mga tingin ni Mama sa akin, Papa Dudut, alam kong gusto niyang sabihin sa akin na pagpasensyahan na lamang ang mga ate ko. At baka pagod lang. Pero nawala na ang lahat ng pagod nila sa mga sumunod na araw ay mas lumala pa, Papa Dudut, ang turing nila sa akin. Papa Dudut, hindi ko po sila sinukuan. Sinubukan ko pa rin maging malapit sa kanila, baka kasi naiilang lang ang mga ito dahil hindi alam kung ano ang dapat gawin sa pakikitungo sa akin. Dahil bata pa lamang ako nang huli nila akong nakita. Lahat na ng rason ay naisip ko na para ma-justify kung bakit sila ganon sa akin. Sarah! Sarah! Ate Beng? Ikaw ba naglaban itong t-shirt ko? Opo ate, bakit po? Bakit naman kailangan mo labhan to? Eh kasi madumi na po. Nakalagay lang sa malapit sa sofa kaya akala ko marumi na eh. Sinabay ko ng labahan dun sa mga madudumi namin ni Mama. Pakialamera! Hindi porke nakalagay lang doon eh marumi na. Naiwan ko lang to doon nung gabi nung naglabas ako ng mga damit. Pasensya na ate, akala ko kasi... Ano bang nangyayari dito? Nagsisigawan pa kayo. Nakakaya sa mga kapitbahay. Eh paano yung magaling yung anak eh? Nilabhan tong damit ko oh. Oh eh bakit? Ano pang ikinagagalit mo? Hindi ka nalang magpasalamat at nilabhan niya ng kapatid mo. Eh bakit ako magpapasalamat? Eh tingnan nyo nga. Tingnan nyo yung nangyari. May mancha oh. Ate Beng, yung mancha na yan, dati pa yan eh. Nakita ko na yan bago ko palabahan. Sinungaling! Beng, kumalma ka nga. Baka naman kasi hindi mo lang napansin ang mancha na yan at dati pa palang nandyan yan. Sige, kampihan nyo pa yung bunso nyong yan. Dati pa naman eh, ganyan na kayo dyan. Puro siya na lang kinakampihan nyo. Hindi naman sa ganon. Baka naman kasi hindi mo lang talaga napansin yung mancha. Oh, ako pang tinuruan nyo ma, eh damit ko to. Ilang taon ko ng damit to. Ngayon ko pa ba hindi malalaman na walang mancha to? Meron naman po talaga ate, kaya nga po sinama ko na sa lalabhan para matanggal ko. Eh ayaw po talaga. Mukhang matagal na yung mancha kasi binabad ko pa po yan. Nag-bleach na nga po ako dyan pero wala eh. Ginamitan mo to ng bleach? Alam mo bang mahal to? Hindi to pwedeng lagyan ng bleach. Ano ba, Sarah?
na ate, hindi ko po kasi alam. Diyan! Diyan ka magaling! Yung magpaawa! Tama na yan. Akin na nga yan at susubukan kong alisin yung mantsa. Halika na, Sarah, at tulungan mo ko. Huwag na, Ma. Ako na maglalaban nito. Baka lumala pa pag pinakialaman pa. Papadudod si Mama na ang humingi ng pasensya noon sa akin. Ang ginawa niya ay hinaplos-haplos nito ang likod ko para hindi na ako maiyak sa pagpapahiya ni Ate Beng sa akin. Hindi na ako nakialam ng gamit nila after noon. Yun din ang payo ni Mama. Hayaan ko na lang daw at hindi na lang daw sanay na inaasikaso sila, kaya naman sumundo na lang ako or sumunod na lang ako kay Mama. O ano na? Hindi pa ba tapos yung niluluto mo? Konti na lang Ate Mina, pinapalambot ko na lang yung karne. Gumamit ka kaya ng pressure cooker? Takot ako baka sumabog. Sasabog lang yan kung tatanga-tanga kang gagamit. Sorry po, konti na lang po ate. Maupo na po kayo doon at mahihanda ko na tong nilaga. Sa lahat ng tinuturuan, ikaw tong napakatigas ng ulo. Asan ba yung pressure cooker dito? Ate, wag na po, okay na po to. Ka nga makulit. Asan nakalagay? Ate, Bakit wala? ate kasi... Anong ate kasi? Kinain mo yung pressure cooker? Sinangla mo para may pangbili ka ng sarili mong napkin. Hindi ate, Ano nga? pinahiram ko kasi dun sa kapitbahay. O di kunin mo. Bawiin mo. Wala na ate Anong wala na? Sinangla nila para may pangbayad sila ng upa? Hindi ate, Ano nga? Huwag ka mapaputol-putol sa pagsagot. Nakapagtapos ka ng pag-aaral pero parang kinulang ka pa rin sa bokabularyo. nasira po kasi nila ate Ako bumili nun. Sorry po. Mag-sorry ka talaga. Hindi na nga ikaw ang gumastos, malakas pa ang loob mo magpahiram. O yan ngayon, sira na yon. Kala mo ba mura yon? Mahal yon, gaga ka. Hindi kasi nila alam gamitin ate kasi makabago daw. Pressure cooker lang yun. Pare-parehas lang ang paraan para magamit. Sadyang bobo lang sila tulad mo. Huwag ka namang magsalita ng ganyan ate. Nagmamalasakit lang naman ako sa kanila kasi birthday ng nanay nilang na-stroke. And so? Wala na tayo dapat pakialam sa buhay nila. Buhay nila yon. Sa akin ka magmalasakit, sa amin ni Beng kasi kami nagkakanda-ugaga para makabili ng magagamit nyo dito ni Mama. Tapos ano? Ipapahiram nyo lang sa iba at sa huli sisirain nila. Papalitan ko na lang ate. Ako na pong bahala doon. Ano mong papalitan? Wala kang ang trabaho. Pati napkin mo malamang galing pa sa padala namin ni Beng. Sorry po talaga ate. Hindi na mauulit. Isang beses pa na magpahiram ka at ikaw nang ibibigay ko sa kanila. Tutal, wala ka rin namang silbi. Dalian mo magluto dyan at kanina pag gutom si Mama. Sobrang liit ng tingin ko sa sarili ko after ng pag-uusap naming yon ni Ate Mina. Mas lalo pa itong nagalit sa akin at kinampihan pa ni Ate Beng nang matikman nila ang luto ko at hindi nila nagustuhan dahil kulang daw sa alat. Lamog ang pechay at matigas ang karne at saba. Tumingin sa akin si Mama habang nakikinig kami sa pangungutya ng mga ate ko. At tulad ng dati, si Mama ulit ang humingi ng sorry sa mga inasal ng mga kapatid ko. Papadudot araw-araw na hindi na nabago ang turing nila sa akin. Ang pangarap kong masayang banding namin sa pagbabalik nila ay hindi natuloy. Para akong alipin sa ginagawa nila. Ni minsan ay hindi ko sila nakausap ng maayos, laging pabulyaw kapag may sasabihin sila sa akin. Wala na akong ibang magawa, puro na lamang ako iyak sa kwarto.
Tinatago ko yon sa kanila dahil baka mas lalo nila akong awayin at sabihin na mahina ako sa ganong klase ng sitwasyon. Lalo na kay mama. Ayokong ipakita yon dahil baka mag-alala siya ng sobra at hindi makabuti sa kalagayan niya. Anak, Ma? hindi ka pa kumakain na. Masama bang pakiramdam mo? Hindi ma. Busog lang ako kasi naparami yung merienda ko kanina. Tumingin ka nga sa akin. Namamaga ang mga mata mo. Wala to ma. Kasi nakagat ata ng ibis kanina nung umidlip ako sa sala. Hindi ka nga natulog maghapon eh. Baka ano lang to, natamaan ng maling hangin. Kailan pa ba nagkaroon ng maling hangin? Baka kasi ma. Umiyak ka. Hindi po ma. Hindi ka sanay magsinungaling. Alam nating pareho yan. Sorry ma. Bakit ka magsosorry eh? Wala ka namang kasalanan. Kasi ma. Dahil ba sa mga ate mo? Ano po bang nagawa ko ma at galit na galit sila? Kasi kahit nga po wala akong ginagawa, napag-iinitan pa rin ako eh. Pagod lang siguro ang mga kapatid mo. Ma, wala na po silang ginagawa dito sa bahay kundi magkulong sa kwarto. Paano po sila mapapagod? Kahit nga po kausapin kayo, hindi rin nila magawa. Saan nila iniipon yung pagod nilang yun? Hindi ko rin alam anak talaga. Kahit ako naninibago eh. Baka kasi hindi naging maganda ang turing sa kanila sa trabaho, kaya naman nadala nila yun dito sa bahay. Pero bakit kailangan nila tayong idamay? Pamilya nila tayo ma, diba? Pag pamilya, dapat mahal mo. Dapat iniintindi mo. Alam ko yun anak. Pero may mga dahilan siguro ang mga ate mo kung bakit sila ganon. Mahaba pa naman ang bakasyon nila. Malay mo sa mga susunod ma-realize nila na mali sila. Basta huwag kang susuko na ipakita sa kanila na mahal mo sila at naiintindihan mo sila. Hanggang kailan ako ganun, ma? Paano kung umalis na sila pero mainit pa rin ang dugo nila? Hayaan mo. Kakausapin ko sila kapag nakatsyempo ako. Paano niyo po kakausapin Kahit kayo hindi nila pinapansin kung wala silang kailangan sa inyo. Mama nila ako. Kakausapin ako ng mga yan. Makikinig sila sa akin, maniwala ka. Tumahan ka na dyan at sumama ka na sa akin sa kusina at ipaghahanda kita ng makakain mo. Hindi na po ma, busog pa talaga ako. Hindi rin ako nakakain maayos kanina kakaalala sa'yo. Kaya sumabay ka na sa akin ha. Paborito mo pa naman yung tinolang manok ngayon. Masarap ang kanin. Halika na. Inayos ko ang sarili ko, Papa Dudut. Nagpulbos din ako sa mukha ko ng bahagya para matakpan ang pamamaga ng mga mata ko at ng pisngi ko. Hindi ako nakaramdam ng gutom pero sinabayan ko na lamang si Mama para makakain ito. Masaya kaming naghahanda ng pagkain namin. Nagtatawanan pa kami habang binabalikan ang mga alaala namin ni na ate noong bata pa kami. Hanggang sa bumaba ng sabay sina Ate Beng at Ate Mina. Alam niyo bang natutulog na kami? Bakit kailangan nyo mag-ingay at magtawanan na akala nyo may inuman dito sa bahay?
Nagkakatuwaan lang kami nitong si Sarah. Binabalikan lang namin yung mga kalokohan nyo ng mga bata kayo. Hindi ba, Sarah? Opo mga ate. Gusto niyo po bang kumain? Ipaghahanda ko po kayo. Hindi na. Tumahimik na lang kayo para makatulog na kami. Sorry mga anak ha. Ay sige na, tatahimik na kami. Masama ba kung maging masaya kami? Gusto niyo ba maging kasing lungkot at sama niyo kami? Sumasagot ka? Nagmamalaki ka? Sino ka ba? Pinapalamong ka lang ng mga pinaghirapan namin ni Beng. Bago ka magsalita, iluwa mo muna lahat ng kinakain mong bigay namin. Hayaan niyo Ate Mina, kapag nagkatrabaho ko, papalitan ko lahat ng binigay niyo sa amin ni Mama. Ay talaga? Kailan pa? 5 taon ka ng graduate sa college pero ni piso wala ka pang maibigay dito sa bahay. Kailan pa namin naasahan yung sinasabi mo? Hindi ka nga makalabas ng bahay para magpasa ng resume eh. Tama na mga anak, tama na yan. Huwag naman kayo mag-away sa harapan ng pagkain. Ma, kasi sila naman tong nagsimula eh. Sobra na. Mula nang dumating kayo dito, wala kaming ginawa ni Mama kundi ibigay lahat ng kailangan nyo. Pero anong sinukli ninyo? Kagaspangan ng ugali. Lagi kayong naninigaw na akala nyo mga tauhan nyo kami? Porke ba kayong nagpapadala ng pera sa amin? Sarah, tama na. Huwag ka nang sumabay sa galit ng mga ate mo. Oo, Sarah, tumahimik ka na. Kasi wala kang karapatang sabayan kami ni Mina. Kasi Kasi wala akong maibigay dito sa bahay? Kasi wala akong silbi? Ikaw na nagsabi. Bakit pa namin uulitin? Ang sakit nyo magsalita ah. Akala nyo ba wala akong sinasakripisyo? Tama na yan. Umakyat na kayo sa kwarto at bukas na natin ito pag-usapan. Hindi ma. Ngayon natin to pag-usapan. Nasimulan na natin eh. Buti nga't nasimulan na natin. Gusto mong malaman yung totoo? Galit kami sa'yo. Ay mali. Inggit na inggit kami sa'yo, Sarah. Kasi ikaw yung lagi nakakakuha ng pabor. Ikaw yung pinag-aral namin habang kami kailangan naming huminto sa pakiusap ni Mama para makapagpadala ng pera sa pag-aaral mo. Kami yung may pangarap eh. Gusto ko maging teacher. Si Mina gusto maging engineer. Pero lahat yun hindi nangyari. Kasi kailangan ka naming unahin. Kailangan naming unahin yung sayo at kay Mama. Lalo na yung sayo. Kala nga namin kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, makakatulong ka na rin sa amin eh. Baka naman pwede na namin ituloy yung pangarap din namin. Pero wala eh. Hindi nangyari. Wala. Kasi ayaw mong banatin yung mga buto mo at lumabas ng bahay na to para magtrabaho. Walang kasama si Mama. At hindi ako basta-basta makakakuha ng trabaho. Sinusubukan ko naman eh. Kailan mo huling sinubukan? 3 years ago? 4? Hindi ka na ulit sumubok. Isang beses ka lang na-reject sa trabaho, hindi ka na umulit. Gano'n na ba ang epekto ng pang-baby sa'yo ni Mama? Para huminay ang loob mo? Hindi naman sa ganun yon, Mina. Ako ang nakiusap kay Sarah na wag na munang magtrabaho para may kasama ako. Ayoko magpaalaga sa ibang tao na hindi ko kakilala. Gusto ko ang kapatid ninyo. Masyado nyo kinakampihan yung prinsesa nyong yan, May. Kaya ganyan yan. Palaasa. Hindi ko gustong umasa sa inyo, Ate Beng. Sa tingin niyo ba masaya ako na walang ginagawa sa buhay kundi alagaan si Mama? Tulad niyo may pangarap din ako. Pero hindi ko matupad kasi kailangan nandito ako at alagaan si Mama. Bakit? Alam niyo ba na na-stroke na si Mama? Na kailangan ko siyang alagaan? Na kailangan kong hindi puntahan yung job offer sa akin para maalagaan ko si Mama. Kasi mag-isa na lang ako na inaasahan niya dito. Alam niyo ba yon? Ilang beses akong sumubok na tumawag sa inyo pero ayaw niyong sagutin. Hanggang si Mama na yung nagsabi na huwag ko nang sabihin sa inyo para hindi na kami dumagdag sa problema niyo. Sarah. Oo, may pagkukulang ako. Hindi ako makapag-provide dito sa pamilyang to tulad ng nagawa niyo. Kaya nga sobrang salamat eh. Kasi kayo yung pumuno ng pagkukulang kong yon. Pero sana maiisip niyo rin na hindi lang kayong nagsasakripisyo dito. Ako rin mga ate. Ako rin. Hindi ko lang sinabi sa inyo kasi nahihiya ako.
Kasi alam ko na malaki ang naibibigay ninyo. Pero mga ate, nagsakripisyo din ako. Hindi nyo na lang narinig sa akin kasi nahihiya ako sa inyo kasi sa tuwing gagawin ko, lumalayo kayo. Sa tuwing gagawin ko, sa tuwing susubukan ko, ipamumukha nyo bigla sa akin na wala akong kwenta. Sinubukan ko naman yung best ko eh. Pasensya na kung hindi nyo nakita yon. Pero sinubukan ko naman. Sinubukan ko yung best ko na ipakita na nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa ninyo. Nang gabing yon ay nailabas ko lahat ng hinanakit na matagal ko nang naitago. Hindi ko na mababawi pa ang mga salitang yon. Nakita ko sa mga mukha ng ate ko na hindi nila pinagsisisihan ang mga nauna nilang sinabi sa akin at mga naging turing nila bago pa kami humantong sa sumbatang yon. Tumingin ako kay Mama Papa Dudut after kong mailabas lahat ng sama ng loob ko sa mga mata niya. Nakikita ko ang paghingi niya muli ng pasensya sa sitwasyon na meron kami. Ganon na lang ba lagi, Papa Dudut? Magpasensya kahit na sobra na? Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Sara.